Hi, this is Zonia Mejia. Hi, this is AZ Martinez, and this is for Fair Magazine. For Mano po, it's my first ever role na na-try ko, and then I had no work. Like, parang na-challenge agad ako without any experience, without any workshop, and then that was like a challenging role kasi I have a partner doon sa role. So I have to be sweet. Yung hindi. Kailangan ko, and at that time, sobrang tahimik ako, shy type. So, challenging, but then thankful ako kasi first role ko yun. And then, thankful din ako na they saw something in me na they didn't have to let me go through. They didn't have to check my experiences for them to put me in the show. Thankful din ako kasi first leader role ko yun. And it was with Gil Carva. And highlights nun is that I felt so, feel mo na lahat na sa'yo. Lahat Parang ka nasa cloud. Oo, feel ko yung parang, alam mo yung star of the show ka na talaga yung lahat. Everything is about you. And then it felt so nice na I got to experience what other prime artists felt. Yung mga ganun. I hope to have more bida roles, to experience other roles like action, drama, comedy. Like, I wanna try all genres. I wanna explore what I can do. Sa Heartful Cafe kasi yun yung time na pandemic pa. Tapos, nag-lock in kami for Heartful Cafe. And yun din yung first ever character role ko sa GMA. And highlights nun, masaya kasi nasa lock-in kami. Tapos, alam mo yung lahat ng cast, lahat ng staff, para na kayong family dun. So happy ako. Highlight sa akin yung first character role ko. And highlight din na nakabonding ko yung mga co-workers ko, yung mga staff, lahat. Kasi ang tagal din namin magkakasama. Sa Jose Marias Bonggang Villa naman, sobrang grateful ako na naging part ako nun. And kasi with Miss Marian and Kuya Dingdong yung show na yon. So, parang ang laking blessing sa akin na makasama sila, na makatrabaho sila. So, yun na yung highlight nun yung makatrabaho ko sila and maging kahit pa paano maging kaibigan ko sila, maka-message ko sila, di ba? So, Marian Rivero sa Dingdong yun So, yeah. Thankful ako na naging part ako ng mga shows na yon. Siyempre, katulad kay AZ, hopefully, sana, more character roles, challenging roles. Kasi, bida, siguro, sana, praying. Pero kasi ngayon, nagko-kontrabida ako, nagtatry ako mag-kontrabida. So, kung ano man yung ibigay, okay lang din sa akin. Basta, more work and good health para makapag-work. Kami ni AZ, nagka-work na kami. Madalas kami magkasama. Actually, kami parati yung kinukuha. Especially sa mga brands. Lagi kami magkasama. And may shows din na magkasama kami. So, every time na mag-work kami ni AZ, parang sobrang comfortable na kami. Saka, alam ko na, nililook forward ko na yung mag-order sa AZ ng pagkain sa taping namin. Kasi dating pa lang siya, sasabihin niya sa akin, Zonia, order tayo. Ganyan si AZ. Di ba? So, and happy ako na nakakatrabaho ko si AZ kasi wala, ang bait-bait ni AZ. Saka very professional. Alam niya yung trabaho niya, alam niya yung ginagawa niya. So, as for me naman, Zonia is like one of the sweetest person nakilala ko sa GMA. I only have a few friends sa showbiz and then Zonia is like one of my closest. Kasi grabe, even if we've met each other for a few times, naka-open up ako sa kanya so much. Like, nagbigay ko ng buong buhay ko sa kanya. And then, si Zonia sobrang bait. As in, yung
girl best friend that you need in your life. As in, and then, happy ako na I got to work with her. And ngayon, ko-work ko siya ulit. And thankful ako na, we're still friends right now. Yes, kasi, forever. tagal na namin di nagkita. Oo. More work. More work for us. One comment na parati binibigay sa akin is vain. Because being a beauty queen, you have to be always poised, perfect. You have to look perfect all the time. Kailangan maayos ka tingnan. And in acting, diba, there are times, kung iiyak ka, kailangan iiyak ka. Hindi ka maganda parati. Kaya what I've learned from Miss Ana, don't be too vain. And then there should be times where you don't look good. Kasi yun yung saan lalabas yung totoong character, yung personality, and then that's how you can act without acting. Kasi it comes out naturally. Parang yun yung challenging part for me is from perfect. I need to stop looking too good. Parang ayoko isipin masyado na I have to look perfect, like yung maayos, yung poised. I have to let go, be comfortable, and parang i-let out lang naturally, not trying hard. One thing, yung sa acting workshop, naka-help talaga yun si Miss Ana. She made me do so many exercises na parang yung nakakapangit sa sarili. Because that's the only way for me to get out of that zone na I'm too vain. And another one also is yung mga people around me. They help me like not to be too hard on myself, not to be too effort. Like sometimes it's nice to be simple. And then they also told me na not too much makeup, not to dress up, not to maarte, ganun. So they said na it's nice to be a plain Jane, and then I should start being one kasi yun daw yung bagay sa akin. Kaysa sa being too queen, yung beauty queen standard, ganun. Alamin nyo muna kung ano talaga yung gusto nyo, kung gusto nyo ba talaga to. Kasi, dito sa industry, hindi naman siya ganun talaga kadali eh. Parang madali, pero hindi. Kasi, iba't iba yung challenges na haharapin mo sa acting, sa mga tao, sa paligid mo. Lahat yun meron kang criticism sa social media. Pero, kung gusto mo talaga, huwag kang titigil. Kasi darating din naman yung time na ikaw naman yung haharap, ikaw naman yung magiging bida, ikaw naman yung papalakpakan. So, patience lang, intay lang, kasi hindi siya mabilis, hindi mo kailangan madaliin, kasi hindi siya ganun kadali talaga maabot. So, intay lang. And alamin mo talaga kung ano yung gusto mo. Kasi mahirap. No? Tsaka sipag. Sipag. Mahirap siya kasi yung character ko doon po is sobrang layo sa personality ko. Yung character ko sobrang sinungaling, party girl, lahat ng gusto niya, kailangan nakukuha niya, spoiled brat. Parang sobrang opposite siya sa akin. So, ang ginawa ko talaga, naging challenge siya sa akin. So, nag-workshop ako kay Miss Ana Fileo, and tinulungan niya din akong itap yung parang evil side ko as Zonya. And syempre, sa tulong din kapag kasi nasa set ka na, doon mo na malalaman kung paano mo siya gagawin Hindi pa siya sa workshop Oo, sa workshop malalaman mo kung paano mo siya hahanapin yung character mo. Pero kapag nasa set ka na, nandyan yung kaba, yung stress, yung tension, yung nagsisigawan yung mga tao. So, parang magpapanik ka na hindi mo na alam yung gagawin mo. So, sa set, nakatulong din sa akin yung mga tao na talagang ginaid nila ako kung paano ko gagawin yung character ko. Kasi hirap ng character ko po Hindi siya
sobrang complicated niyang bata, teenager. Hindi siya yung normal na teenager na chill lang, go with the flow. Siya kasi ang dami niyang pinagdadaanan eh. Parang may family problem siya, ganyan. Ang dami niyang gustong mangyari. And yung character ko naman, hindi naman siya masama eh. Ano lang talaga siya, gusto lang niyang mabuo yung pamilya niya. Kaya siya nagiging ganun. And parang na-feel niya kasi na na-betray siya ng tatay niya, ng mga tao. So parang lahat ng tao, sinisisi siya sa wala naman siyang ginagawa. Kaya ganun. Pinagtanggol ko yung character ko. Pero oo, mahirap siya. Pero masaya maging kontrabida kasi challenging. Pero paisip ko talaga kung paano mo siya gagawin. Sobrang saya. Kasi first, it's with Zonia. Yes. Thankful ako na it's with someone that I'm really comfortable with. And then, so I enjoyed it a lot kasi we got to meet other stylists, makeup artists, and with everyone else included in this shoot. And all the direction, creative director, and all that. Sobrang iba kasi I haven't tried this kind of shoot yet. So I'm happy na na-experience ko with Fair Magazine. For me, sobrang gaan. Lahat ng mga nandito, lahat ng staff, makeup artist, photographer, stylist. Sobrang gaan lang katrabaho kasi parang mas magiging komportable kaming humarap sa camera, mag-picture, mag-pose dyan. Kung komportable din kami sa mga tao. And thankful kami, dalawa ni AZ, na napapaligiran kami ng mga taong mabait and very helpful kung paano namin gagawin yung mga shots, yung mga poses namin. And of course, si AZ, ang dali lang katrabaho ni AZ. And sobrang happy ako na nandito ulit si AZ and magka-work ulit kami. Yeah. Alamin mo kung ano yung perfect na skincare for you or sabon. Hanapin mo lang kung ano yung para sa skin type mo, ganyan. And kung yun na yun, huwag ka nang hahanap pa ng iba. Kung hindi porket ito, uso to, gagamitin mo. Kasi minsan, ganun tayo, di ba? Nagtatry tayo ng iba't ibang mga skincare na meron naman na tayong ginagamit na effective naman sa atin, okay naman sa atin. So, alamin mo talaga kung ano yung effective sa'yo and magtubig, minom ng tubig. Tulog na maaga. Tulog na maaga? Parang di mo natin nagagawa. Hindi tayo Yung tubig pwede pa, oo. Ano ba? Huwag mo kalimutang mag-ilamos lagi bago ka matulog. Saka palitan mo yung pillowcase mo, bed sheets mo, ganyan. Parang once a week para malinis. For me naman, I make sure to do morning and night routine and parati ako nagda-double cleanse. Grabe ako mag-facial wash and cleansing sa face, as in addict ako na once tapos na ako facial wash, feel ko na kulang pa. Ulit na naman. Kaya natatagalan ako sa CR, pinapagalitan ako ng mom ko. And then, also, sipag talaga sa skincare. Right now, I'm using Kind Skincare and sobrang effective sa skin ko. And there are other skincare as well na magaling. So, like what yung maganda sa skin mo, maganda sa skin ko, and maganda sa skin ng mom ko. And then, find your skincare talaga. And then, sipag, really sipag lang talaga. Huwag ka tama rin mag-skincare. Before, tamad ako mag-skincare, kaya marami akong pimples Ako before. Ngayon, sipag. Saka mag-sunscreen. Oo, sunscreen. Very important. As in, accept mo yung flaws mo na hindi naman laging perfect. Kasi kapag artista or nasa harap ka ng camera, kailangan ganito, kailangan perfect ka, di ba? Lahat ng damit mo, skin mo, buhok mo, kailangan ganito. So, pero importante din talaga na tanggapin mo na hindi ka perfect. And ganun talaga. And mahalin mo yung imperfections mo. And dun talaga mas lalabas yung inner glow na masaya ka sa kung ano yung meron ka, kaya ka nag-glow. I agree with Zonia. Accept your flaws, imperfections. And then another thing is also surround yourself with good people. Don't be influenced with those negative things or like bad influences around you. Kasi
being surrounded with good people still has a big effect, or like big impact on your inner beauty and confidence. And then, wag ka pumayag na other people will bring you down. Like, keep standing up. Kung madapa ka, kung malaglag ka, that's okay. Yeah. Everything happens for a reason. And, tayo, as long as tatayo ka pa rin and you'll still fight, that's what's important. Yes. And yung process on how you get to what you want. Yay! Thank you!